Ayan po mga kalangga, kung naalala nyo po ano yung nakasumpong po tayo doon sa yung mga nagpapako po noon, at ngayon po binalikan natin para tingnan po natin kung ano yung mga buhay-buhay nila. At ngayon nga po bumalik ako para sa kanila at nakita ko po ito, kung naalala nyo ito, meron po silang mga sunong-suno. Hello Ning, kumusta ka na? Di ba ikaw yung nakita ko noon doon sa pakuhan? Opo. Ikaw yung, so ngayon ano naman ang tinda mo? Pinya po. Pinya. Ang init-init ngayon, saan ka nagtinda? Sa tulay po. Oh, may nabinta naman? Meron po. Meron naman. Di ba ito yung kasama mo rin noon doon sa pakuhan? Opo. Bakit hindi ba kayo nag-aaral lahat? Nag-aaral po kami. Nag-aaral kayo. Walang pasok ngayon? Wala po. Walang pasok. Ayan, si Christine po nandito at yan po nakita natin dito. Ayan, bibisitahin po natin mga kalangga yung kanila pong bahay. Kasi kung nakita po natin noon, nandun sila sa pakuhan, ngayon iba naman yung mga hanap buhay nila. Kaya sa ngayon po titinan natin kung ano po yung sitwasyon dun sa kanilang bahay. So ngayon wala kang pasok? Wala po, holiday. Holiday ngayon. So yung bakit hindi ka sumama sa pagtinda? Tagabalat na. Ay, ikaw yung nagbalat ng mga tinitinda nila? O sige Ning, pwede ko bang samahan ko kayo sa bahay ninyo? Sige po. O sige Ning, o sige. Kay Kuya Mario, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel, mga ka-support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you very much. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kalinga, mga kapobre, lahat supportahan natin. So ngayon po mga kalangga, ayan, titingnan po natin itong mga bata. Sa ngayon nga po nakita natin na mga naglalako ng pinya. Ngayon po titingnan natin yung kanilang bahay kasi sabi nga ni Christina kung daw po yung may sakit daw nga yung kanyang mga magulang, kaya sila po ang naghahanap buhay. Akyat sa kabundukan. Ha? Akyat sa kabundukan. Ano mo ito may alas doon? Ayan, kung naalala po ninyo, nakita natin itong mga bata na to nakasama nung lola. Hawakan mo ako. Ano pala nagdaan ako? Dami. Ayan. Ay, andito na po sila. Ayan. Ay, ito po. Hello, good morning po. Good morning. Ay, ito na yung bahay ninyo. Ito po. Ikaw po, Nay. Kumusta po kayo? Ayos naman po. Parang bata pa kayo, parang magkakapatid lang kayo. Ilan taon na po kayo? 35. Nakakahingal pala. 35 lang kayo, di. Second 14.
Opo. 14, 21 siya nag-asawa. 20 po. 20. Ay, oo. Nangyal ako. Pasok po kayo, mainit O po sige dyan. po. Ah, Siya na po kayo sa ano po. ayan po. Bahay. O sino yung pasok ka muna nga ni? Pasok na. Wala lang po kami upuan. Okay, wala problema. Okay lang. Pasensya na po sa bahay ko. Mm. Burutas-butas na po. Yung nga po pala nakita ko yung mga anak ninyo nung kuan, nasa pakuhan. Naghahanap sila ng pako. Tapos yun nga, sabi ko, noong time na yun, wala akong talagang time na samahan sila para makauwi dito. Kaya sabi ko sa kanila, kapag may time ako, babalikan ko po sila. At ngayon nga, pagbalik ko dito, hinanap ko doon sa pakuhan. Kahit dumiretso ako dito, ngayon nakita ko naman yung mga anak nyo Lalako po, wala pong panggaragastos. bakit po ano pong kuan, anong hanap buhay nyo po talaga, ano pong kuan, kayo po hindi po bata kayo nagtatrabaho? Bawal na po ako magtrabaho. Bakit po? May sakit po ako sa puso. Saka yung bato-baga po sa abdo. Ayun sa abdo. Yung pong asawa nyo, ano naman pong, Ano po, sa contraction lang po. ano sa pong, Arawan lang po siya. buti po may pasok naman siya araw-araw. Minsan po wala. Kaya minsan pinapalako ko yung mga bata ng ganyan pag may mga pitinkias. Mm-mm. Hindi nga naubos. Mm. Yung mga anak nyo po, ilan po yung mga anak ninyo? 5 po. 5 na, saan yung iba? Nasa layasan po yung 2 ko pong lalaki. Yung lalaki, mga, Ano po, 5 taon po. Tapos mga bata pa. maliliit pa po. Si, ikaw ni ang panganay, anong pangalan mo ano? Christine po. Christine. Oo, si Christine. At ito si Mona Lisa, magandang pangalan. At napaka swerte po kayo dahil ang sipag ng mga anak ninyo, ano? Masisipag po. Kung ano-ano na lang yung mga ginagawa nilang kuwan para magkaroon ng kita. At yung kita po nila na nakakakuha naman. Ano nga ang pangalan nyo? Bibiyan po. Bibian. Ay, Jimenez po. ikaw si Bibian. Ayan. Napakaswerte nyo po dahil nagkaroon kayo ng anak na mga talagang matutulungin, ano. Kahit napapagod na ay. Hmm. At ikaw po, dito ka lang talaga sa bahay. Dito lang po ako sa bahay. Kumusta naman po yung sa pang-araw-araw ninyo? Kinakapos din po. Sa kadamihan kong anak, lahat pa po nag-i-eskwela. Ang araw po ng asawa ko, halos kulang pa. Ano po yan, araw-araw naman may pasok siya o Depende po. Pag ano po, wala din po minsan pasok. Tapos po yung kasamahan niya minsan din po napasok, din po siya nagpasok. Tapos siya po, libor lang po kaya siya. libur lang yung Asawa ko. Kaya kung wala po itong anak ninyo, Hindi po kami makakasurvive. Minsan po, nahanap din po kami nyo dyan pag wala ng pinya. hindi rin po kayo pupunta doon para mamako doon sa Yan po mga anak ko minsan pag walang ulam, pinapapakuko po. tingnan niyo po mga kanila, itong mga anak niya talagang ang babait po nila, medyo mahihiyain lang si ate si Mario yan, ayan po, ayan, hindi po ngayon si Maria Mario, ayan, ang kukan po nila, ang babait nila, ang sisipag, ayun nga. Nay, magkano ka na ng kwan dito? Magkano ka ng benta dito? 50 lang. 50 lang? Nasuklian pa yata. Nasuklian ka pa sa ano? Ano, ilang oras na kayo nagtitinda dito? Kanina po kayo yung maga. Nasa bago pa po. tayo kayo dito, napagod na kayo? Kanina pa kayong umaga nagtitinda niyan? Opo. Ayun. Mahina ba gano'n? Mama, I can the picture. Sino?
Ayun, grabe po pala ito. Sino mahiram? So, ngayon po mga kalangga, kaharap po natin ngayon si Christine dahil siya po yung pinakang panganay dito na siya po yung nagdadala sa pamilya. Lalo na po, ginagawa niya ang lahat para makatulong po sa kanilang pamilya. Ayan, Christine, so ngayon nga, ano yung ginagawa mo sa ngayon? Nagtitinda po ng pinya. Tapos yung mga kapatid mo ning kasama mo rin sa pagtinda. Opo. Sino yung mga nagbabalat ng mga pinya na yun? Ako po, nasugat na nga po ang kamay sa kababalat. Tapos ipinapatinda mo saan naman galing yung pinya na Diyan po, tinitinda mo? hinihingi po sa mga tao pag may butterball pong inanihan. Ay, ibig mong sabihin yung mga tinitinda nyo, hiningian mo rin. Buti naman may mga nagbibigay sa inyo, binibigyan kayo ng mga ganun na pinya. Opo, may mga butterball man na po, yung maliliit na po. Ay, hindi na nila kailangan. Hindi na po. So, ngayon na binabalatan mo at itinitinda mo rin. Opo. At kung halimbawa walang mga pinya na ganun, ano yung mga ibang ginagawa mo para makasurvive yung pamilya mo? Nagkukuha po ako minsan ng pako, gabi. Pag tinitinda po, minsan nanabaguan. Tapos tinitinda po dyan. Tapos pang araw-araw na din po yun. Pero kulang pa din po. Sa pang araw-araw. Minsan nasakit ang tagilidan nga, binibili ko po ng gamot. Kaya po, si Papa man po nagtatrabaho din sa construction worker. Kaso din po, kulang din po sa pang araw-araw. Kaya po, minsan natulong na lang po kay mama magtinda ng pinya. Di ba sabi mo sa akin noon na talagang nahihirapan ka rin? Opo. Sige nga, ikwento mo nga sa akin yung araw-araw halos halimbawa wala kang hindi ka gumalaw, hindi ka tinda o mamako, ano yung may kinakain pa ba kayo? Wala po. Wala ka. Mahirap po dito ang buhay. Minsan nga po hahanap na po ng nyug. Sila mama kasama ko po. Ngayon po wala na po dito nyug kasi nahanap din po ng mga ibang tao. Kaya po minsan wala nang nakukuha. Kaya wala na pong pambiling pagkain. Ano yung masasabi mo sa buhay nila? Kasi nakita ko rin yung sitwasyon. Ito nagtitinda ng pinya, naglalako. Di ba nung nakaraan ito yung nakita mo nagtitinda ng pako? Ngayon binalikan natin, yun pala ginagawa rin pala nila ang lahat para makatulong sa kanilang magulang. Nagtitinda ng pinya, mga kapatid niya, pako. Kita natin yung kapatid niya, ang layo ng nilalakad. Bit yung planggana, may hiniwang pinya. Hindi pa nga ubos hanggang ngayon, tanghali na. So paano kung hindi yun maubos, mabenta? Anong ginagawa niyo doon? Yun na lang po, pinakain. Pinakain nyo na lang yung sobra. Opo. Tapos yung kabintahan, binibili po ng pagkain pagkain ng pang araw-araw din po. yung pambigas, ganun, para lang makasurvive. Kaya nga ang sabi niya, kahit na yung sa grade niya, yung grade niya talagang mababa. Anong grade ka na ngayon, Ning? Grade 8 po. Grade 8 ka na rin. Pag grade 9 po. Grade 8, mga second year high school. Saan ka pumapasok ng paano ka nakakapasok sa mayroon bang tuition ba may tuition ba yung pinapasukan mo? Opo, sa kailangan din po ngayon, di pa nga po ako nakakabayad sa miscellaneous. Mga miscellaneous lang, wala yung monthly na bayarin, parang public lang yan. Opo, hindi po yan private. So mga lang yan, mga project. Opo, 500 po, wala pong pambayad kaya di pa nababayadan. So gaano kalayo yung eskwelahan nilalakad mo? Opo.
Araw-araw yun. Opo, pag pumapasok ako, minsan di po ako pumapasok. Nasubukan mo na ba ning na pumasok na hindi ka kumain? Opo, nung po, pag ay masakit sa tiyan, hindi po nakakapag-isip ng ayos na sagot. Laging kumukulo at tiyan. So pag ganun, ano na lang ginagawa mo? Minsan nangihiram na lang po ako sa kaklase ko ng pabayadan ko na lang po pag may tinitinda po akong pinya. Talagang gumagawa ka rin ng paraan. Opo. Parang sarili nyo na lang ang nagpapaaral sa sarili nyo na kita para makatulong kasi nahirapan yung tatay nyo ganun. Pati yung dalawa mong kapatid, talagang sobra din kong tumulong. Palagi rin silang nasa kalsada ba yun? Opo. Para, Nakaawa man din yung isa. Yung kapatid Oo. mo, pik-pik-pik oh, nakakaawa. langgana na may pinya. Tapos, hindi pa nga yata nakalahati yung pagbinta. Magkano din naman ang isang balot ng pinya? 25 po. 25. Mura na. Kaya lang dito napakahirap din talaga kahit 25 pesos. Ano yun yung kuwan sila? Talagang halos maghapon kayo dito, dire-diretso lang yung paghanap buhay ninyo? Pag nauubos naman po yung pinya, wala naman na po ngayon dito makukuha ng ibang pinya, kaya yun na lang po. 16 balot man lang po yun. Kaya pag naubos, wala na po. So kinabukasan, magtitinda ulit. Iba naman po. Iba naman kung anong mahanap niyo. Kaya ginagawa mo rin ang lahat para makatulong sa pamilya mo. Tulad ngayon, meron na ba kayo ngayon na naibenta, maibili ng pananghalian ninyo? Meron man na po, kaso mga pang lang po yun, kaunting pagkain. Kasi ilang magkakapatid kayo? 5 po. 5 kayo. Ikaw yung pinakang panganay. Ayan. At pwede kong kakusapin ko rin ulit yung mama mo. Yung kapatid pa niyang nagtinda. Tanungin mo nga yung kapatid niya na. Ayan. Yung isa. Yung nagtinda na pinya. Muna ma dyan. Ito. Hindi, yun ang nagtinda. Ito yung dalawa niya. Dalawa. Tatlo sila. Itong dalawang to. Doon kayo. Dito na kayo na. Ano nga yung pangalan nito ni? Huwag ka magalit. Kumusta kayo? Ayos lang po. Ikaw, ito palagi siyang palagi siyang nakatawa lang, smiley face lang siya kahit nahihirapan na siya Ayan. Kumusta naman yung paglako ninyo ng pinya? Okay lang, medyo lang nakakapagod lang. Ay, nararamdaman mo rin yung pagod. Wala pa silang mga tsinelas. Ganon sila Oo nga, wala nagtitinda sila mga walang tsinelas. Paan nila paus na Ay, paus na ano po. Talaga ning wala kayong tsinelas kapag umaalis kayo? Meron po. Meron din? Opo. Ikaw ano pangalan mo nga? Evelyn po. Ayan si Evelyn at saka si Mona Lisa. Christine. Kumusta naman yung paglalako? Mabenta ba o matumal? Mabinta man po. Nasa magkano na ang binta ninyo? Nasa 50 lang. 50. Kalahating araw na. Yung oras mo ngayon Ano yun araw-araw kayo naglalako? Minsan po, pag madami pong picnickers. Kapag maraming mga panlako. Ano-ano ba yung mga nilalako nyo? Minsan po pinya, minsan po baduya, minsan po sugok. Sugok. Po. Sugok po mga kalangga, itlog po yun. Ikaw na kuwan ka rin ng sugok? Opo. Natinda ka rin. Saan galing yung mga tinitinda ninyo? Inaangkat ninyo? Magkano naman? Din po, doon din po nanggagaling sa pinambibintahan. Yung din po, sa kinukuhaan din po ng sa pinya. Ay, ang galing. Ang galing nila, parang pinapaikot nila. Halimbawa, nagbenta sila ng pinya, ganon. Tapos yung kabintahan nun, ibibili rin nyo ng itlog. Tapos ibibenta rin nyo. Galing parang. Sino yung may kuwan nun, may idea nun? Ikaw? Kami po ni mama. Si mama mo.
Kasi si mama mo hindi na rin makapag, sabi mo may sakit din ano. Kaya kayo na lang ang nagtutulong-tulong para mabuhay itong pamilya ninyo. Tulad mo ning ikaw, Mona Lisa, ano naman nung yung pinapangarap mo? Maayos po ang pamumuhay. Maging maayos po ang pamumuhay. Kaya nagsisikap ka rin. Nag-aaral ka ba ning anong grade ka na? Grade 5 po, pag grade 6 na po. Pag grade 6 ka na rin. Kasi yung kung ano yan, grade 5 na yan, medyo may isip na rin yan. Ito, parang pansin mo. Parang mga pawisin sila. Nagpapawis ba yung mga kamay nyo? Ako po minsan. Mga paan nyo lang, mga pawis, kamay nila. Kahit na si Kon, ganyan talaga yung Kon. Siguro sa ano na yan, ano nga tawag dyan? Ikaw Ning, nahihirapan ka rin ba sa buhay nyo sa araw-araw? Opo, minsan po. At kinukulang din ba kayo sa pagkain? Opo. Paano pag halimbawa wala kayong pagkain, ano yung ginagawa ninyo? Dumating ba sa punto ning na wala kayong makain sa isang araw halimbawa? Opo. Nagawa si Papa ng paraan lang hihingi sa kapitbahay. Ay, Para may makain. Ayan. Ito naman si ikaw Ning, parang problemado ka masyado. Yan po talagang kung titingnan nyo po mga kalangga, talagang nakakaawa naman. Ito po, di ba kayong tatlong mga babae magkapatid? Mga bunso ninyo mga lalaki na. At yun nga, hindi natin nakita yung mga lalaki dito na mga kapatid niya. Kaya ikaw Ning, ano naman yung pangarap mo? Dahil lalong-lalo ngayon nararanasan mo yung kahirapan sa buhay. Gusto ko po maging teacher. Teacher ka rin. Nag-aaral ka bang mabuti? Opo. Ayun, teacher siya. Ikaw Ning, ano naman yung gusto mo paglaki mo? Doktor po. Ay, doktor ka. Teacher, doktor. Ikaw Ning, ano naman Ning ang mo? Doktor din po. Ay, doktor. Bakit gusto nyo maging doktor? Para po makatulong sa ibang tao. Yung sa Kay mama po. Para po matulungan si mama. So, paano nyo matupad ang inyong mga pangarap? Kung halimbawa, nagtitinda lang kayo ng pako, ng mga pinya. Aral po mabuti. Pag pinapapasok po, mag-aral po ng mabuti. Para maano yung kinabukasan. Maganda. Para matupad ang pangarap. Opo. Kaya sikap lang. So, ngayon Ning, bakit malungkot na malungkot yung kuwan mo? Yung mukha mo? Nahirapan ka ba Ning na i-handle yung pamilya nyo dahil ikaw ang gumagawa sa lahat ng dito sa pamilya mo? Ikaw ang nangunguna dahil kung hindi ikaw ang gumawa, wala rin. Ikwento mo nga Ning sa akin kung gaano kahirap yung mga ginagawa mo sa ngayon. Ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw? Titinda po ng pinya, tapos minsan kulang din po. Tapos nasusurugat na din po yung kamay ko. Pag nagsugat na po, nagtitigil na po sa pagtinda ng pinya. Patingin ng mga kamay mo. May mga galon. Ay, oo nga po mga kalong. Patingin Ning. Ay, grabe. Sugat-sugat. Tapos yung paa nagpapawis, nagbabasa. Hindi, yung kamay. Patingin Ning ng kamay mo. Ayan po mga kalong, kung makikita nyo, parang ano yan Ning, sa pinyay. Oo, sa pang-araw-araw na. Yung isa Ning, ay kasi kutsilyo yan. Kasi basa lang yung kamay niya sa pawis. Dapat nung pag ganyan ang kuwan mo, magkuhan ka na lang. Hindi mag-gloves yun Hindi mababasa. Nabubutas din po.
Ay, grabe. Ano yan yung pag yung masakit yan, tapos kailangan mong gawin yung mga bagay na kailangan na dahil yun ang isa sa makakatulong sa'yo, tinitiis mo na lang. Opo. Kailangan naman pong maghanap buhay para may makain. Nahirapan ka na ba niya? Opo. Mahirap talaga yung kuwan niya dahil siya ang nag-handle dito po sa pamilya. Yung nga sabi niya, yung ama niya palagi naman na yung ama mo hindi naman palagi may trabaho yun. Opo, minsan po wala. Tapos si mama mo pa may sakit. Ano yung sakit ng mama mo? Bato sa abdo po, tapos may sakit sa puso. Ano yun, may iniinom siyang gamot? Wala. Mahal po ang gamot. Hindi kayang bilhin. Paano yun nalaman na may bato siya? Nagpa-check up na ba siya? Nagpa-check up po siya noon kasi po nahimatay na lang po yung bigla. Nagparasakit po yung tagilidan, kaya po tinulungan ng kapatid ni Papa. Tinulungan po magpa-x-ray. Ayan, pwede ning makausap ko yung mama mo. Sige, ayan po mga kalangga. Kausapin din po natin yung mama niya. Tinanat doon na lang. Okay. At sa ngayon po mga kalangga, nandito po tayo para ito naman pong mama ni Christine ang kausapin natin. At isa rin po siya sa nakakaalam ng lahat, kaya siya po ang tatanungin natin yung buhay nila sa araw-araw. Ano po yung masasabi nyo sa pang-araw-araw na kabuhayan ninyo dito, dahil nga nakita ko yung anak ninyo, unang-una nakita ko doon sa kagubatan naghahanap ng mga pako. Tapos ngayon bumalik ako na wala naman nakakaalam na pumunta ako dito, nakita ko na nagtitinda naman sila ng mga pinya na ganon. Ano po yung masasabi ninyo dito? Nagtitinda po sila kasi po kulang din po kami sa budget. Sa 5 ko pong anak, nagtatrabaho naman po yung asawa ko, kulang pa po. Siya na po, mababulong palo. Okay lang yun, ilabas mo kung ano man yung mga nararamdaman nyo. Nagtatrabaho po yung asawa ko, kulang din naman po sa amin. Nabili pa po kaming bigas. Minsan po pag ina-atake po ako, nabili pa akong maintenance ng gamot ko. Minsan nga po di ko na po na tatapos po yung pag-inom ko kasi po wala na pong pambili. Tinitiis ko na lang po. Kailangan po ako nung operahan, di po maoperahan kasi din po may sakit ako sa puso. Kaya di po din ako agad-agad na operahan. Pero po pag inatake din daw po ako ulit, pwede daw po akong operahan na. Pero nagiinom-inom lang po ako ng mga dahon-dahon ng gano'n. Para po kumalma po yung sakit ko. Yan lang po ang inaano ko. Ano po yung mga ibig mo sabihin, may sa bato ka na, meron ka pang... Po, bato po sa abdo. Oo. Kasi may sakit pa ako sa puso, tapos po high blood ako, kaya po di po talaga ako pwedeng operahan. Kaya po kahit anong gamot-gamot na lang po iniinom ko. Ilang taon na po kayong mayroong ganyang sakit? Nasa 4 na taon na po. 4 na taon. Pero yung anak niyong ay ilang taon na yung anak ninyong bunso? Ano po? 5 po. 5 taon. So nung pagkatapos hindi na kaya. Pagkatapos ko po nung bago pa ako inatake na kung ano-ano ko pong sakit. Kaya po pinabawalan na po ako, din daw po ako mag-anak. Kaya po na-control na din po kami. Tapos yung asawa mo naman na construction worker. Po. Pero kasama po nung kapatid sa dait po, siya po i-labor lang. Pero umuwi naman po yung asawa mo araw-araw. Ano po, tuwing hapon po siya nauwi. Pagdating naman niya, meron naman na po siya dala. Wala po, lingguhan po siya na ano.
Minsan po, ikatatlong araw bago po siya nasahod. Kaya po, pag wala po yung sahod, mga anak ko po ang nasurvive ng panggastos po, panggasolina niya po, pang ulam. Minsan nga po din po, nakakapasok halos ang mga anak ko. Minsan po kulang sa budget. Walang pambaon. Ang mahirap po dito kasi yung sakit nyo, paano po yung kapag inatake kayo? Minsan po, kahit po bawal, nainom po ako may pinamit. Kaya kasabihin po daw bawal po. Yun po minsan na naampat sa anak ko. Hindi ko para pong patay na yung kabi akong katawan pag inaatake po ako. Ang bata-bata nyo pa po, bakit kayo nagkaganyan? Hindi ko po alam sa mga daw po yan. Mahili po kami minsan sa gata. Kaya lang naman baga po dito sa bundok, puro gata. Pero marami naman pong marami naman dito na halos talagang panay ang gata ang nila. Hindi naman sila nagkakaganyan. Minsan po talaga street po talaga po kami puro gata. Tapos po pag nagata po kami talaga po minsan 2 buhot. Ito yung mga pong langis-langis po talaga. Siguro po lawaan na po ito dito. Sa gata lang daw po sabi ng doktor ay sa mga mantika. Galing na po ako sa ospital sa Santissima, tapos nag-transfer na po ako dito sa Dait. Talagang di daw po ako muna maoperahan agad-agad na sakit sa puso. Ayun. So ngayon, Te Bibian, nandito po ako. Tuwa po ba kayo na dumating ako dito? Opo, tuwan-tuwa po ako baka ikaw na po yung makatulong sa problema namin. Bakit po naikwento ba nung anak nyo na may nakakuha sa kanya, may nag-vlog sa kanya nung una? Kasi nung una po nakita ko siya na doon sa pakuhan. Naikwento niya po ba sa inyo? Ano naman po yung inisip nyo nung naikwento sa inyo ng anak mo? Inisip ko po na sana po makarating po dito yung sinasabi ng mga anak ko, tamahin niyo po ako ng tulong. Sabi po daw ninyo po, nung linggo daw po mapunta kayo. Sa kung nasaan na daw po kako yun. Mahingi po ako ng tulong. Timing po sana nung wala po kaming bigas. Tapos di naman po kayo dumating. Kaya mga anak ko po, minsan man po, di naman natin dapat di pula po kami nakukuha ng pantinda ng pinya. Minsan po pag nakakakuha araw-araw man, bihira po kayong may pong pinya dyan ay makuha kami. So ngayon po nakarating ako, ano po yung masasabi niyo? Maraming salamat. Sana po ikaw na panghulog ng langit sa amin. Bakit parang ang laki ng dinadala niyong problema? Ano po ba yung mga dinadala niyong problema? Dinadala ko po panggastos araw-araw. Minsan po sa gamot ko po. Mahal po kasi ng ng gamot ko ay may mga resita pang pa. Umiinom ka po ba ng mga gamot? Kasi po yung pong resita ng doktor, natapos ko na po ito. Tighingi po ng asawa ko dun sa kapatid niya. Nabili man po. Kasi po, pagkaubos ko naman po nung inaatake din po ako kaya. Kasi po talaga dapat operahan na kaya ako. Malaki na po kasi yung bato ko sa abdo ay mga guys. Hindi yung pangani po yung ultrasound po sa akin. Ay, meron kayong kailangan kayong opera. Hindi po kayo humihingi ng tulong sa gobyerno or sa kung sino man dito? Po, kaya kami, di naman kami Hindi naman po kayo... Hindi naman kami tinutulungan. Lumapit na po kayo sa kanila? Naliapit lang po kami sa din po sa munisipyo, panggamot. Yun lang po naman ang binibigay sa amin. Minsan 1,000. Tapos kulang pa po sa ilang pedasong resita sa akin ng doktor. So, at ako isa po akong nag-i-scout lang po ako at hindi ko po na
nakita ko yung anak ninyo at yun nga na-video ko, kaya sabi ko sa kanya pupuntahan kita dito para makita ko yung buhay-buhay ninyo. Kaya nandito po ako. Siguro po kung magbibigay man po ako sa inyo yung abot lang po ng aking makakaya, lalong-lalo na ngayon. Meron po ba kayong bigas na dyan sa ngayon? May kaunti man po. Ilan po ba yung mga anak ninyong nagpapasok? Lahat po dyan. 5? Opo. Ay, 5. Di kon Mahirap pong i-budget. Minsan po, minsan 5 piso lang ang baon nila. Minsan di pa po nagkain ng almusalan. Nakakaawa po. Kasi wala naman po magagawa. Gusto man po nila mag-aral. Minsan nauwi po yun. Masakit na daw po at kanila. Tagutom na. Minsan po may ulam naman sila. May kanin man. Pero di po sila na-almusal. Wala pong pag-snack minsan. So ngayon po, ano po yung kunin nyo? Ano yung gusto nyong kahilingan na nandito ako sa ating mga nanonood? Ano po yung kahilingan ninyo na Gusto ko lang po sana na makabili pong bigas, tapos po kahit pang araw-araw lang po. Kasi po talaga yung budget po ng asawa kong binibigay, halos po talagang kulang sa 5 kong anak. Ayan. At sa ngayon po, may dala po akong bigas nandun sa motor ko. Tamang-tama, may nabili po ako ng bigas at bibigyan po kita ng pang-ulam na lang ninyo. Ayun. So, pwede po bang makakuha yung motor dito? Motor po. Sandali. Pwede pong maka-akyat dito yung motor? Opo, akyat po dyan. Dito Ay, po meron. Oo. Dito po sa may simbahan. Sige po. Kunin ko muna yung motor ko dahil yung bigas po nandun sa motor ko. Hindi na po kami mabili kahit pa kilo-kilong bigas. Mahal pa naman po ang bigas. May bibili na namin ng ulam, bibili pa ng bigas dahil ito ang kailangan. Minsan nga po, nagulay na lang kami kahit walang bangit. Minsan natuyo na ng mga anak ko. Okay po, Nay. Sandali. Okay, te, Bibian. Kukunin ko lang yung bigas. Salamat po. Okay. Ayan po mga kalangga, ito po pala si Mona Lisa. May kwento po ito. Ayan nakagat ka pala ng ahas? Ay, saan ka nakagat? Dito po. Alin? Ito po. Ayun. Ay, oo nga, may dalawang. Ayan, yan dalawang kuwan. Kailan ka nakagat? Ha? Isang araw lang po. Nung isang araw, di ba nakita ko kayo noong namama ko kayo na may dala kayo. Pagkatapos po yun. Pero nakuha na kita, di ba, na interview na kita na may dala ka. Sabi ko nga sa inyo kung may ahas doon. Oo, di ba? May itak ka rin nung nadala. Oo. Tapos nung nakagat ka, anong nangyari bakit ka nakagat? Nagtitinda po ako ng pinya. Hindi ko po alam na nakagat po ako ng ahas. Nakita mo yung ahas? Opo. Natapakan mo ba? Hindi po, nilakdan ko lang po kasi di ko naman po alam kung nandun yung ahas. Ay. Ano yung naramdaman mo nung nakagat ka ng ahas? Nagsakit po yung ulo ko, tapos po nangili yung paa ko. Kuwan yung paa mo? Ayun. Pati nga ning sariwa pa. Ayan po mga... Kalahating oras. Ha? Namanhid daw yan ang trabaho. Ayan, Ibig mo sabihin na manhid ka lang. Ano, walang ginawa dyan sa'yo? Walang ginawang gamot o ano? Meron po. Anong gamot? Alak po. Sinambal po yung Alak? Yung alak daw po yun na may tambal. Tawag ko kung ano po yung may tambal po na may alak po yung inani dyan. Yung alak anong alak yung... Alak po siya, tapos po, may tambal po siyang kahalo. Grabe. Di ba, nakita ko po ito nung tinanong ko sila, baka may ahas dito, sabi nila madaming ang ahas. Lalo ba po sa mamahal na araw, tapos sa mainit. Ayun, kapag So ngayon, anong nararamdaman mo dyan? Wala na po.
Wala na. Pero ano pong nangyari? Ano yun? Hindi ninyo dinala sa akin? Wala. Hindi ko po. Malayo daw po kasi ang paturukan. Naglabang po kaya kaming kiran. Isanaga daw po kaya ang paano. Pinatambal na lang po namin. Nung nakagat ka yung nakagat ka, wala kang naramdaman na basta gano'n na lang parang namanhid ka na. Nakatulog ka ba nun o ano? Hindi. Basta ano yung naramdaman nung nakagat ng ahas? Kasi nakita mo naman kapag nakakagat ng ahas, halos lahat namamatay, di ba? Dumating ba sa isip mo yung gano'n na natakot ka na baka mamatay ka na? Ano yung naramdaman mo? Wala po. Wala kang, hindi ka nagdasal kay Lord na sana wala namang mangyari sa iyo. Hindi ka natakot. Hindi mo ba alam na yung mga nakakagat ng ahas ay namamatay? Minsan oras lang nga po ay wala kang oras ay patay na pag makamandag po talaga. Opo. Kaya po grabe, nagtatrabaho po yung asawa ko ay nilipad-lipad po yung motor talaga. Siyempre po kagat ng ahas kaya ay delikado. Sabi ng asawa ko, ako pa yata niya ang unang mamamatay sa iyo. Ay, siyempre, ano po? Segundo lang po dito, mabilis lang po sabi. Pagkadating-dating, pinaano po namin, pinatambalan. Wala man po kaya naman sa hospital daw po, malayo naman sa sa Naga daw yun. Ano lang tinambal? Yun nga po sinasabi niyang alak na may tambal, kung anong damo yun. Pero ano po yung naramdaman nyo nung nakagat siya ng ahas? Ano yung... Pero po, natatakot po ako, baka po ako mawalan ng anak. Kaya po pinatambalan namin agad yan. Namumutla pati yung kagatin ng ahas. Yo man si Mona Lisa, ang ganda-ganda pa naman ni Mona Lisa. Makon siya, parang ang lakas ng loob niya, Po, malakas po talaga ang loob niyan. Malakas ang loob nito. Oo. Nagsabi na kagat ng ahas, nakapasok ng bahay, wala lang. Anya mama, nakagat akong ahas. Mapaliguan niya ko ay, bakit ka ako nagsabi ka, huli na nakapasok na po sa bahay, bawal na baga pong pumasok ng bahay agad pag nakagat ahas. Oo. Daw agad ang kamandag. Oo, pero siya po ay wala lang, para pong lang siya. Pero dumudugo yun noon? Dumudugo nung nakita mo? Hindi po siya dumudugo. Wala. Lang po talaga siya, dalawang kagat na ngipin ng ahas. Pati nga grabe yung mga kalangga. Kitang-kita po yung yung kagat, ayun dalawang ayun dalawang niya Grabe. Ang lakas ng loob mo. Basta namanhid ka lang, namanhid ka. Wala kang inisip na kung wala. Ay, ang gandang niya. Siguro, pero kung namanhid siya, siguro may kamandag yun na... Meron daw po pag namanhid, sabi ng asawa ko, kaya tigdala po namin sa tambalan. Okay po, na-stop tuloy yung pagkuha ko ng bigas doon sa pagkuha ko ng motor. Sabay na lang natin si Christine. Sama na lang siya. Kunin na lang siya. Parehas lang naman yun. So ngayon ang maitutulong ko na muna po sa inyo, meron akong bigas doon at ito 500 po. 500 na muna yan para pambili nyo po. Siguro malaking tulong na rin yan sa inyong pang araw-araw dito at yun nga, may bigas na kayo. Ano po yung masasabi nyo, te? Maraming salamat po sa pera tapos po sa bigas. Malaking tulong na po sa amin. Sana po bumalik pa po kayo. Naiiyak si ate. Bakit po kayo naiiyak? Wala lang po. Naalala ko lang po kasi yung mga kahirapan namin na maraming po talagang salamat. Pambili na pong ulam ang mga anak. O sige, ikaw naman Ikapan mo yung paa mo. Anong naramdaman mo, sabihin mo. Wala po. Wala ka nang nararamdaman ngayon. Grabe. Kaya bago ka aalis, kailangan... Saan banda po siya nakagat ng ahas? Doon po sa resort po doon sa baba. Doon sa... Kasi maraming mga doon. Ano yun, mga... Puno,
Grabe, ayan po mga kalangga. O sige po, hanggang dito na lang na muna. Ayan, isasama natin si Christy doon para kumuha ng bigas doon sa motor. Ayan. Yep. Bibigyan po natin ng bigas si Christine. Ning Christine, Christine, isa lang yung bigas kasi natin. isa lang kasi nadala namin. Sige, salamat. Sa ko na lang. O sige na lang. Isa yung bigas kasi. So ayan po mga kalangga, ayun nakita po natin itong yung mga bata sa ngayon at yun nga po nakakaawa dahil natuklaw pa siya ng ahas. Hanggang ngayon hindi naman po na siguro po hindi para talaga niya hindi pa talaga oras, kaya awa ng Diyos po ngayon yung bata si Mona Lisa ay okay naman po siya. At yun nga, kaya lang nakakakaba rin po sinabihan ko para nung una natin na makita sa pakwa na baka makagat ng ahas. Yun nga po pala nangyari na. And maraming po salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating munting channel. Ayan po, sana po wag po tayo magsawa na manonood sa ating mga ginagawang mga videos. At sa lahat po ng mga community, Rochelle community, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong tulong, sa inyo pong, siyempre sa pangunguna po ni Royal of Malalag, Rochelle Morales Vlog. At siyempre ang Team Roboys po, wag po nating kalimutan na i-support. Hanggang dito na lamang po at sana abangan nyo pa po yung ating gagawing mga videos sa susunod. Ayan, bye-bye na muna po.